Bakit mas dumadaming individual ang mas pinipiling dumiskarte na lang sa buhay kaysa maging empleyado? Well, ito naman, base sa experience ko mga ka-mindset, no? Kasi ilang taon na rin ako naging empleyado. Well, nag-try din naman ako magnegosyo. Nandun yung sapatusan ko dati, naggulayan din ako, and then ngayon may konting chicharunan, no? Well, sa pagninegosyo din kasi mga ka-mindset, hindi rin ganun ganun ka-biro. Palaliman din siya ng bulsa. Diskarte, sipag-tiyaga. Kasi kung malugi yung negosyo mo, ikaw at ikaw lang din yung mahihirapan. Palaliman ng bulsa. So, kung bakit naman nag-resign yung ibang mga empleyado, pinipili na lang dumiskarte sa buhay. Siguro naman hindi sila masaya sa environment nila, or hindi sila satisfied sa kinikita nila. At the same time, sa dami ng batas or patakaran na ini-implement sa isang kumpanya. Kasi ako din, mga ka-mindset, I'm now in a corporate world, di ba? Nasa corporate world ako nagtatrabaho. Well, for me, normal lang naman talaga na magkaroon ng mga batas, patakaran. Siyempre, lalo na ako, in my job description, humahawak ako ng tao, humahawak ako ng branches o branch, may mga manpower akong nahawakan. Marami ding mga submissions, compliances, patakaran, whereby that's normal kasi nagtatrabaho tayo hindi tayo yung boss, hindi tayo yung amo. Kung anong implementation, anong alignment ng company, dapat nating sundin. Especially me, ako as a manager, kailangan kong sundin yun. Well, noon kasi nag-try kasi ako maglalamove din, yung 4 wheels, di ba, sedan. Ang maganda lang dun kasi mga ka-mindset, nag-i-enjoy ako sa biyahe-biyahe, nag-i-enjoy ako sa kung saan-saang lugar ako napupunta. Yun lang yung maganda doon, hawak ko yung oras ko, pag tinatamad ako, minsan magpapahinga lang ako. Yun lang yung isa din sa maganda sa pagiging pagsosolo or pagdidiskarte sa buhay. Kumbaga, naiiwasan mo yung pagkakaroon ng toxic na environment. Kasi isa din yung sa umihila or pumapangit sa alam mo yun, kaya nagkakaroon tayo ng job burnout, nagbaburden tayo sa trabaho, hindi tayo nagiging masaya kasi toxic, ang daming ganito, ang daming hanash, ang daming ganap. Yun yung nagiging mindset ng isang empleyado, kaya nag-resign. So ang akin lang mga ka-mindset, payo ko lang, kung talagang gusto nyo talagang magnegosyo, kasi lagi kong sinasabi sa inyo, palaliman ng bulsa ang pagninegosyo, hindi rin siya biro. Kasi ikaw lahat, ikaw ang gagawa, ikaw ang didiskarte, ikaw ang magpaplano, nasa iyo lahat. Ngayon kung malugi yan, ikaw din yon ang lulugmok. So dapat malalim din yung bulsa ninyo. Okay, so ang payo ko, gaya na sinasabi ko, magtrabaho muna kayo, mag-ipon ng mag-ipon, mag-aral, pag-aralan ng mabuti, 'di ba? Matuto sa mga malaking kumpanya, sa mga malaking negosyante, kung paano nagpapatakbo ng isang kumpanya o isang negosyo. Kasi pag once natutunan mo 'yan, na-master mo 'yan, at the same time nakaipon ka ng sapat na pondo o puhunan, lumalalim yung bulsa mo, well possible or may possibilities na magiging successful ka sa negosyo. Pero kung hindi ka pa, kumbaga gusto mo lang matry kasi gusto mong takasan yung toxicity ng isang trabaho, well, hindi siya magandang mindset mga ka-mindset. Okay? So sana may natutunan. So, tiyaga lang, patience is a virtue, ika nga nila. Palalimin mo na yung bulsa mo, palawakin mo na yung knowledge mo sa pagninegosyo. Para pagdating ng panahon, magkakaroon tayo ng time freedom and financial freedom. Okay? So sana may natutunan mga ka-mindset ha. Wag lang masyadong padalos-dalos at wag lang masyadong pabigla-bigla sa mga desisyon sa pag-resign sa trabaho. Okay? Matuto muna, palalimin muna yung mga bulsa natin. Okay? So sana may natutunan. So pa-share naman mga ka-mindset. So once again, mindset is power. Wag muna mag-resign.